Hello everyone! Happy Trucking Channel ulit sa inyong lahat. No? So, welcome sa ating channel. And then again, no, Japan surplus na truck dito sa Subic ang inyong makikita, no? Ang inyong mapapanood at iba't ibang klase ng mga truck na makikita nyo, guys. So, dito sa video na to, no, may dalawang yarda tayong pinuntahan at kung pagpapatuloy nyo itong panonood nito, makikita nyo merong isang nagpapakilala na bagong consignee dito sa Subic. Yung nakita ko, guys, ang gaganda ng mga truck, no. As for now, guys, dito sa video ngayon, no, this moment, puro mga assist po yan, no. Mga new arrival yan, no. Kino-convert na sa from right to left, no. Then continuation to tungkol sa mga Japan surplus na assist condition na po pwede nyo pa rin mabili, no. Lalo na kung ikaw yung mga naghahanap, no, kung gusto mong magbago ng negosyo. Dahil nga, guys, ang mga Japan surplus sa truck, no, talagang maasahan yan, no. Kung hindi mo kasi afford yung bumili ng brand new, magandang bumili ng mga Japan surplus. Dahil, guys, alam nyo naman nakikita nyo naman sa daan, no, na napakarami na ng mga buibili ng mga Japan surplus na truck na nagmumula dito sa Subic. So, iba-iba yung presyo niyan, guys, no. Syempre, guys, ang mga presyo niyan nakadepende pa rin yan sa itsura ng mabibili yung truck, no. Sabi nga nila, pag kumikilatis ka ng truck, unang-una mong titignan yung chassis, no. Yung iba naman tumitingin sa anyo. Pero kasi, guys, sa unang tingin mo pa lang sa anyo, makikita mo na agad kung ang truck niya maganda, no. Meron naman ang pangit lang ng anyo, pero pag tignan mo yung ilalim, napaka solid, no, wala pang makalawang. Iba-iba yung mga kategory ng mga Japan surplus na truck dito sa Subic. Ang maganda lang kasi dito, guys, no, dito kasi talaga yung origin ng mga Japan surplus na truck. So regarding sa mga presyo niyan, guys, kadalasan sa mga 10-wheeler wing van, nasa 1.6 to 2.4 million po ang nabibili nyo. And then syempre sa mga elf naman, guys, no, kadalasan mabibili nyo naman dyan mga 10 to 12 feet. Ang presyo nyo naman yan mga nasa 650 to 750. Pag mga 14 to 18 feet nyan, kadalasan yan, guys, nasa 800 to 1 million na rin pataas. 1.2 yan. Depende kasi yan, guys, sa engine. Ganon din sa mga 10-wheeler wing van. Sa mga puso, yan, gantong puso, guys, yung mabibili mo na yan mga 1.5, 1.6. Sa mga avatar na ganito, guys, makakabili ka, no, ayan, mga freezer, makakabili ka niyan, guys, siguro mga 2.7, 2.8 million, no. Lalo kung freezer, siguro mga 2.8, no, freezer close band. Pag mga ganitong klaseng unit dyan, yung old face na puso, guys, mabibili nyo naman yan mga nasa around 1.6, 1.7, yan. Pag ganitong corrugated yan, medyo new face, ganitong new face yan, 1.7, 1.8, 1.9. Kapag avatar o tinatawag nilang new breed, hybrid yan, mga presyo niyan, guys, 2.7, 2.8, 2.9, 3 million, yan. Tapos mga hino, guys, kadalasan na, no, napapansin ko, lalo na pag mga bubble top na sa 1.6 million pataas. 1.6 to 1.7 lang naman ang mga hino. Pero pag hindi siya bubble top, siguro mga 1.6, 1.5, yan. Dati kasi, guys, 1.3 lang ang mga hino na wing van, no. Pero hanggang ngayon, mura pa rin naman ng hino. Mura pa rin, no, lalo na kung fresh starting ka pa lang sa business. Pag gantong itsura, guys, na mabibili yung truck ng bubble top, talagang may presyo yan, guys, no. High roof kasi yan, guys, kaya mahal po yan, no. Pwede kang tumayo sa loob niyan kung magpapalit ka, hindi hassle. Ito, ang ganda nito. Yan. Tapos dito, mga ready to pull out po yan, no. As is where is pa rin yan, pero ready to pull out. Yan, mga presyo ng mga avatar, makakabili ka niyan, mga 2.8, 2.93 million. Kadalasan po sa mga ganitong klaseng unit na Isuzu na hybrid, no, or tinatawag na Euro 5, no. Ayan. Mga Euro 5, ang gaganda talaga. Katumbas yan, para kang naka-double differential dyan dahil sa lakas ng hatak nyan, guys, no. Hindi mo na kailangan mag 6WF1 dyan, no. Ang pinagkaiba lang nila, ito kasi fully electronic na talaga. Pero maganda dyan, guys, no, bago pa ang kanyang mga pyesa. So, never ka pa magkakaproblema pag mga ganitong bago-bago yung truck na mabibili mo, bago-bago year model 2020, mga ganyan. Tapos, guys, yun syempre meron din, lumipat tayo ng yarda. Ito yung tinutukoy ko sa inyo na nagpapakilala dito sa Subic, no. Gaganda ng mga truck niya, ang kikinis, no.
Kagaya nitong Hino na to, no? Ganda ng Hino guys, saka tong drop side na semi new face. Ito inline, yan ang tinutukoy ko sa inyo guys. Inline po yan, no, na 10-wheeler wing van na single differential. Sa nagtatanong, no, lahat po ng mga truck na nakikita po natin dito puro single differential. Kapag double differential po kasi guys, binabanggit naman talaga natin, no. Meron po itong karga na 10 feet, no, pero guys, ito double tire yan, no. Hindi ko alam kung anong engine, baka 4JJ1 kasi kadalasan yan guys 4JJ1. Ayan, ang ganda ng kanyang chassis. At ito yung tinutukoy ko din guys na hinahanap namin, no. 12-wheeler pre-sir close band na 6UZ1 or tinatawag na bumper light o kaya Euro 4. Oh, napakakinis, napakaganda, no. As of now, wala pa tong presyo. Oh, wala pa siyang presyo eh. Meron din forward sa tabi niya. Pero yun, next video, pag may nag-inquire naman sa atin ng forward nun, i-priority natin mga ganitong klaseng truck. So, yeah, pwede pa natin tong balikan guys, no, kasi wala pa tayong update sa presyo nito. Kung magkakano, meron din ditong parang 16 feet or 14 feet, no. Tapos ito puso, 8 stud. Ito ang ganda, ang ganda ng mga new arrival niya ng truck. Sa kanan pa lahat yan guys, no, kaya yun. So guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood nyo. Mag-ingat kayo palagi. Stay tuned lang sa ating channel. Happy Trucking Channel everyone. Thank you. Bye-bye and God bless.